Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang pagiging tao. Siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito, naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas." Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na dihama kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na dihama kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ika-28 linggo sa karaniwang panahon. At dito po sa Ebanghelyong ating narinig ay ang mga tao naghahanap ng tanda, no, ng sign. Sabi nila, kung ikaw nga ay ang sinasabi mong anak ka ng Diyos, ang Mesiyas, then patunayan mo, magbigay ka ng tanda. Sa katunayan po mga kapinono, isa sa mga frustrating na bagay na ay yung nagpapakita ka na ayaw ka pang paniwalaan, no? Sapagkat ang Panginoon pinakita niya na ang kanyang kapangyarihan, siya ay nakakapagpagaling. Siya ay nagtuturo ng may authority, ika nga. So, marami na sumusunod sa kanya, ngunit ang talagang ayaw maniwala, sabi nga, kahit na anong tanda ang ibigay mo sa kahit na anong patunay, kung ang kalooban ay sarado na at hindi maniniwala, hindi pa rin talaga sila susunod kay Kristo. Kaya nga, medyo sa tono ng ating Panginoon ay may frustration. Sabi niya nga dito, napakasama ng henerasyong ito, laging naghahanap ng tanda.
Generally, hindi naman masama yun. Ngunit ang masama lamang dito, sinasabi niya, ay dahil sirado na ang kanilang isipan, ang kanilang puso na tanggapin siya. No, may ang kanyang frustration is also parang malaking panghihinayang. Malaking panghihinayang dahil ang pagkakataon ay nasa kanilang harapan na. No? Tayo nga, hindi na natin nakita ang Panginoon ng ating mga mata. Hindi na natin siya narinig ng ating mga tenga. Ngunit itong mga taong ito, nakasalamuhan nila ang anak ng Diyos, ang salita na nagkatawang tao. And yet, sinayang pa rin nila yung pagkakataon na ang biyaya na makaharap si Jesus. And so mga kapatid, sana po sa ating buhay ay hindi tayo matulad doon, bagkus maging bukas ang ating isip, maging bukas ang ating puso at kalooban. And I'm sure sa pamamagitan ng mata ng ating pananampalataya, mas makikita natin ang tanda ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa bawat pagkilos natin, sa bawat paglingon natin sa ating kapaligiran, nawa lagi nating hahanapin ang tanda ng Diyos, ang kanyang presensya na laging namumutawi, sapagkat bagamat siya ay naroon sa langit sa kanyang kaharian, ay narito din siya sa lupa sa ating piling. Amen.